Hello everyone! So we're done po sa ating Bible reading sa Exodus chapter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 7 chapter po kasi kahapon or last time po, yung Exodus chapter 5, 1 chapter lang po siya but supposedly dapat 4 po yun. So pinagsama na po natin and my takeaway here po ay matindi. No, ang pagliligtas ng Diyos yan, sa atin ay mula sa ating pagkalipin ay ang pagtuklas o pagkaalam sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kayang gawin. So marami po sa buhay natin ngayon na nagdidepende sa kanilang mga kapangyarihan at sa kanilang mga posisyon. But God will gonna tell them through His work, grabe, dun sa kanyang pagliligtas at biyaya. Meron po significant din dito yung blood ng mga kambing, no, o ng tupa ng time na to. Kasi ngayon, ibang dugo na. At yung dugo na yon ay yung redemptive power ng Diyos sa ating lahat. So makikita po natin ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili. At doon sa mga taong ayaw kumilala sa kanya, ay gagawa siya ng paraan upang makilala sila. Makilala nila siya kung sino siya sa pamamagitan ng buhay mo. So kapatid, ngayon po makikita po natin, siya ang may-ari ng lahat. Siya ay walang katulad. Siya ang Diyos na makapangyarihan, lumikha ng lahat, ng langit at lupa, at willing po siyang ibigay ang lahat para lang maligtas ka, ako, at tayong lahat. Sa pamamagitan po ng kanyang dugo, lahat po ay kayang niyang gawin. O nagawa po niya, actually ginawa na po niya lahat. Actually, wala na po siyang hindi kayang gawin sa buhay po natin. That's why dito po makikita po natin na kaya niya tayong iligtas. Kahit kanino, kahit saan, at kahit anong paraan. Amen? I hope po na bless po tayo and let's continue to read the Word of God. And before you read the Word of God, you must pray that the Holy Spirit will give you the understanding that you need. God bless po.